Ganito pala kasarap kapag pinagsama natin ang kamote at overripe na saging na saba. Tingnan nyo naman mga mi, itsura pa lang, sobrang nakakatakam na. Kaya wag na nating patagalin pa, simulan na agad natin. Dito nga sa ating gagawing recipe, ay gagamit tayo ng isang piraso lang ng kamote. Ito nga palang gagawin natin ngayon is dessert mga mi. Mukha lang siyang kakanin sa intro, pero panghimagas po ito. Hindi din ito masyadong mabigat sa tiyan, kaya kahit makarami ka nito, is okay na okay lang po. After nga natin niya mabalatan, bibiyak-biyakin ko lang yan sa maliliit na piraso para mas mapadali natin yung pagpapalambot nito. After nga yan, hugasan ko lang yan, then saka natin yan lulutuin dito sa steamer. Kung wala naman pong steamer, pwede naman pong pakuluan na lang. After nga ng 10 minutes, lumambot na nga itong niluluto nating kamote. Pwedeng-pwede na natin yang hanguin at ilalagay ko na din yan dito sa blender. Gagamit na tayo ng blender dito para mas mahalo at maging smooth yung magagawa nating mixture. Flex ko lang pala saglit itong 3-in-1 blender namin mga mi, na halos mag-iisang taon na din sa amin. 3-in-1 na yan kasi pwede yung gawing food chopper at pwede din yung meat grinder. Ang ganda diba mga mi? Di ka nabibili pa na magkahiwalay na blender, food chopper at meat grinder. Kaya kung gusto nyo din po nito, ilalagay ko na lang po yung link dyan sa comment section ha. Malay mo, magustuhan mo din diba? Bali kasunod nga ng kamote, saging na saba naman yung ilalagay natin dito. Medyo overripe na itong saging na ihahalo natin, pero okay na okay pa din po yung kainin. Sunod na natin itong isang lata ng creme densada. Mas maganda to kasi di na tayo bibili na magkahiwalay na all-purpose cream at condensed milk. Sunod na natin dyan itong 1 cup ng tubig at 3 kutsarang cornstarch. Shoutout nga pala sa 4 nating solid viewers na nagpapabate. Hello po sa inyo, Ma'am Jocelyn Punga ng Isabela, Ma'am Brenda Katmuna ng Rizal, Ma'am Bicolana 04 ng Caloocan City, at si Ma'am Goin Muhajiri ng Sulu. Maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay mga madam ko. Dito nga mga mi, nadurog na ng husto yung saging at kamote, kaya okay na ito. Ilalagay lang natin yan dito sa kawali lahat, and para ma-enhance ang kulay ng ating dessert, maglalagay lang ako dyan ng 1/4 teaspoon ng ubi food coloring. Mas appetizing kasi kung medyo may pagka-ubi color yung ating gagawing dessert. Haluin lang yan nating mabuti until kumula yung mixture, then saka buksan ng kalan sa medium heat. Dito nga mga mi, non-stop na yung paghahalo natin. Para lang tayong nagluluto dito ng kakanin. Medyo nakakangalay sa braso, pero worth it naman kapag natapos. Mga mi, kung gusto nyo nga din po palang ma-shoutout sa mga videos na ina-upload natin, pusuan mo lang po itong video na pinapanood mo at mag-comment ka na din po dyan sa ibaba kung taga saan po kayo. Malay mo, ikaw naman ang next na ma-shoutout natin sa mga future videos na gagawin pa natin. Thank you po lagi! After nga ng 25 minutes sa paghahalo dito, nakuha na natin yung tamang consistency na hinahanap natin. I-off na natin ang kalan at pwede na natin yung isalin sa mga lagayan na napili natin. Make sure lang napahiran muna ng mantika yung lagayan para di manikit ang mixture. Then saka palamigin ng husto until wala nang maramdamang init dito. Hatiin lang into serving size, then lagyan ng grated cheese sa ibabaw para mas mag-level up itong dessert natin. And there you have it mga mi, ready to serve na itong kamote saba pudding recipe natin na sure akong mapupusuan ng buong pamilya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na din magluto nito.